Mabuhay! Welcome to Binibining Emma. At dito sa Binibining Emma, pag-uusapan natin lahat tungkol sa pagiging isang beauty queen. At ang sabi nga nila, beauty queen comes with a purpose, diba? At isa nga sa purpose ko sa buhay ay tumulong at makapagbigay sa mga nangangailangan. Hanggat kaya natin, hanggat meron pa tayong ibibigay, diba? Tutulong tayo sa mga taong ito. If God blesses you, it means na ginagamit ka niya ng instrument to bless other people. At ngayon nga, nandito tayo sa Angeles City District Jail. Since 2019 po ay tumutulong na po ako dito dahil ang male dormitory po ng Angeles City District Jail ay tumulong po para gumawa sa aking national costume. And since then, every year binabalikan ko na po sila. And this year, lalong-lalo na, this March po, saktong-sakto sa selebrasyon ng Women's Month, female dormitory naman po ang ating tutulungan for the first time dito dahil lagi tayo dun sa male dormitory. Ngayon naman dun naman tayo sa female dormitory. Tara, samahan niyo ako. Papasilip ko sa inyo. May mga iba po dito na wala ng family, hindi po nadadalaw. Di ba parang ang sarap din po sa feeling na kahit hindi mo kadugo, hindi mo kakilala, yung isang stranger, bibisitahin ka, doon ka magkakaroon ng lakas ng loob po. Di ba? Doon ka magkakaroon ng pag-asa na lumaban. Kasi hindi naman po lahat tayo sa isang kasalanan, yun na end of story, di ba? Kung pwede ko lang po kayong yakapin lahat para lang po ma-feel nyo na andito lang po kami. Kasama niyo po kaming lumalaban. At dahil nagkakaiyakan na nga, time to play a game muna. At mukhang enjoy na enjoy sila sa ating inihandang Ikaw Challenge. Matapos ang masayang game, nagbigay na tayo ng ating munting regalo na ikinatuwa naman ng lahat. Pero hindi pa natatapos dyan ang pagbibigay saya natin sa BJMP. Dahil mula sa Angeles City Jail, tumawid naman tayo dito sa San Fernando para bisitahin din ang mga PDLs sa kanilang women's dormitory. Dumiretso na tayo sa pagbibigay ng mga munting regalo. At habang hinihintay natin ang ating kasamang beauty queen, nakipagkwentuhan muna ako sa kanila. Dito na nga ang ating bisitang beauty queen, ang Miss Elite Philippines 2025 na si Sofia Bianca Santos. Siya po kasi yung expression ko kung bakit ako naging beauty queen at bakit ako naging. So, huwag po kayong makulang ng pag-asa. Mga nangyari before ay maging inspiration po sa inyo. So, huwag po kayong susuko. Yung dati lang po is bago po talaga. So, gumawa po siya ng paraan para mahalan kami. And sad life po is nawala po siya last time. So, nandito po ako ngayon para magbigay ng inspiration.
Huwag po kayo sasoko. Ma-achieve po niyo lahat ng mga pangarap niyo. No, pamilya niyo po is nandiyan sa mahal. Tulad ko sa akin, mga kapatid ko before, na naghihintay sa labas, mahalin kayo. Yun nga po, huwag susuko, di ba? Marami pong naghihintay sa inyo sa labas, hindi lang po pamilya nyo, marami pa pong opportunity sa labas, kaya laban lang. Thank you po. Bago tayo tuluyang umalis, nag-iwan din muna ako sa kanila ng isang napakagandang regalo. Regalong hinding-hindi nila malilimutan. Ito ang boses ko. At bago din natin pakawalan si Sofia, nakipagkwentuhan lang tayo saglit sa kanya kung kumusta ang naging experience niya dito sa Binibining Emma. Mga binibinis ngayon nakasama natin si Sofia Bianca Santos, isa ring Kapampangan, at buti na lang sinamahan niya tayo dito sa ating charity. First time no, na makasama ka namin po, dito. first time. And first time mo rin ba makatulong sa mga PDLs? Yes, first time. Kumusta ang experience? Ngayon, parang nakakatula lang. So parang mag-feel ko, nakikita ko yung dati ko. Kasi nanggaling din siya sa ganun na sitwasyon. So before, yung daddy mo ay nandun din sa ganung sitwasyon. Parang iba yung pakiramdam. Sofia. So ngayon, ito naman, ikaw naman yung nag-give back sa mga PDLs. Ano yung mga gusto mo pang i-share? Ayun, sinabi ko sa kanila before na huwag sila sumuko, ganyan. Kasi yung daddy ko, sumusuko na siya before kasi sobrang di po namin siya mapatawad, gano'n. Pero alam ko na kakayanin nila. So, yun, di sila susuko. At kitang-kita ko naman sa kanila kanina na parang na-inspire sila sa atin. May pag-asa. May pag-asa pa. Siyempre sa una, parang hindi mo pa matatanggap eh. Pero sooner or later, parang ma-realize mo rin, meron talagang reason kung bakit sila nandun. Sabi nga natin, di ba, kapag lumabas na sila, huwag na silang babalik. Diba? We were there to help them to be strong, di ba? Para magkaroon pa ng pag-asa sa Marami buhay. bang opportunity na magagawa nila sa labas. Yun naman, as Binibini, as beauty queen, ano naman yung gusto mong i-share sa ating mga kada, sa mga binibinis out there? Okay, as a beauty queen, not only for the crown, so we need to be to know our responsibility to share others also to the women. Diba? May purpose lahat. Being a beauty queen, hindi lang yan glamour, hindi lang yan paganda. Diba? There's a purpose po. At sana yung purpose na yon is you giving back to the community. Kaya kahit hindi ka man beauty queen, ano man pong estado ninyo sa buhay, let's give back to the community and bring hope sa bawat isa. Ang sarap lang talaga nga makarinig ng mga kwento mula sa mga tao dito sa loob ng City Jail. Mga kwentong madilim man kung titignan, ngunit puno ng liwanag at pag-asa na balang araw, makukuha rin nila ang kalayaang inaasam. Thank you so much, Sofia, sa pagpapaunlak sa amin at sa pagsama dito. And one last question. One word to describe Binibini. If I were to describe Binibini, I think it's love. Like what we do is sharing love to others. Love, love, love lang. Kaya naman maraming salamat, Sofia. And mga Binibini, sino naman kaya ang ating susunod na makakasama dito at makapag-inspire ng susunod na Binibini to be real and be you. Until the next Binibining Emma, bye! Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.